Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Congressman Tulfo, dating Senador Soto at Ben Tulfo, gumandere sa unang pre-election survey ng MBC DZRH. Yan ang MBC TV Network News ni Rose Babiera. Inilabas na ng Manila Broadcasting Company DZRH ang resulta ng unang pre-election survey para sa senatorial midterm election ng 2025, kung saan nangunguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo mula sa Lakas Christian Muslim Democrats na may datos na 64.7%. Sumunod sa kanya si dating Senate President Tito Soto III ng Nationalist People's Coalition na may 54.9%, na sinundan naman ng broadcaster na si Bienvenido Ben Tulfo na may 50.3%. Pasok din sa listahan ang mga dating senador na si Panfilo Ping Lacson at Manny Pacquiao, gayon din ang re-electionist na si Senator Lito Lapid. Kabilang din sa tala sina former Senator Pia Cayetano, Senator Ramon Bong Revilla, Deputy Speaker of the House Camille Villar, at aktor at TV host na si Wilfredo Willie Revillame. At para kumpletuhin ang tinatawag na Magic 12 ay sina Makati Mayor Abigail Binay at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam kay Attorney Reggie Hularbal, Station Manager ng DZRH, sa programang Damdaming Bayan, ibinahagi nito na isinagawa ang survey sa 5,510 katao simula ika-7 hanggang ika-9 ng Disyembre. Kinover natin ang whole Philippines, 18 regions, 300 barangays nationwide. Wow, 300 barangays nationwide. Face-to-face na isinagawa ang survey kung saan binigyan ng mga tumugon ng sample balot para masuri ang voting situation. Bibigyan sila ng sample na balota. May sample balot na mismo ha? Parang actual election na sa polling precinct. Tama, kasi we have to simulate the voting situation. Wow. So, actual ballot yan at mamarkahan nila kung sinong bobotohan nila, assuming na tama yung tanong mo kanina, kung election ngayon, sinong bobotohan mo. And sa sample ballot, 12, maximum of 12 ang pipiliin nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Representative PM Vargas nilinaw na walang nawawalang pondo sa pagpapatupad ng TUPAD program sa District 5. Nilinaw ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas na walang nawawalang pondo sa pagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers program sa 5th District ng Quezon City. Batay sa communication letter na ipinadala nito, sinabi ng mambabatas na nilinaw na mismo ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello na hindi totoo ang naturang akusasyon. Aniya, ito ay batay na rin sa isinagawang investigasyon ng ahensya. Giit ng mambabatas nang pumutok ang umano'y anomalya noong 2021, ay kaagad na nilinaw mismo ni Secretary Bello na walang reklamo o anumang nakapending na reklamo hinggil sa issue. Ang TUPAD ay isang programa ng gobyerno na inisyatibo mismo ng DOLE, na layong magbigay ng emergency employment sa mga displaced, marginalized, at disadvantaged workers. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.